Ate. Hello. Takbong pogi lang kayo mga kaparmers. Papunta kami sa aming flower shop. Hello everyone. Hi, say hi. I am here. See, you happy? Yes, baby's happy because she's with mama and papa. Yeah, hatid ko sila sa shop din ako. Pupunta ko sa mini farm. Lilinisan ko yung puro ng kawayan kasi napakaganda doon. Kita nyo naman yung araw dito. Grabe din. Doon sa Benguet, merong isang kaparmers nag-comment. 3 weeks na daw. Walang hinto yung ulan, walang tigil. Dito naman sa amin, hindi lang 1 month. Wala ding ulan. Grabe, napaka init. Kaya naisipan ko, linisan yung puno ng kawayan para doon tayo papakain. At kung mayroon tayong gagawin na trabaho, doon tayo dahil napakaganda doon dahil malilim. Dito na kami sa aming munting tindahan. Walang bantayan pero walang nagnanakaw sa pera. Wala naman na iwan pero dyan. Yan o, nasa pintuan. Pak. Warang siyang tubig. Hawak. Yun. Tubigan muna. Dito meron akong pasalubong kayo ng waki. Ano? Naging dugo na lahat. Wak. Le. Ito, bihod. Bihod wak. Hop, dito sa manok to. Wak. Wak. Dali. Dali na. Ayaw ko lumapit. Wak. Himayin natin baka mabulunan. Yan na. Binanga na. Bukon mong ilaglag. Wak. Ilagay dito. Matalino si Uwak. Ayan yung ilagay sa may kawayan dahil mahuhulog. Ibabalik niya dito. Yung ating pagkain ng Uwak ay kanina nagpaksiw kami ng isda. Malagay mo na dyan. Mali. Ayan. Ay pa. Ayan na. Nahulog. Ang bituka. Bituka ng isda mga kaparmers. Yung aking diskarte. Kasi bibili naman tayo palagi ng manok. Tapos sa isda. Doon sa bintahan ng isda ay kaibigan ko naman. Hindi, humingi na lang tayo ng bituka ng isda. Ayan. Kaya pala nakikita ko yung uwak doon sa gilid ng ilog. Pumupunta yung uwak. Yun pala, yung mga patay na isda, yung mga isda na maliliit, yun po yung hinahanting nila. Maliban lang sa bituka ng isda, ito rin, siyempre, yung pagkain ng tao, yung pampataas ng sugar. Number 1 ang rice.
dito sa bibig. Meron din yan. Siyempre, ikaw ba naman, kakain ka puro ulam. Kailangan, meron din kanin. Kumakain din siya ng kanin, mga kaparmers. Ayan, ipaglukan. Sila ang ulam, pero ipaglukan yan. Sige nga kung effective. Pwede na, mga kaparmers. Ipunin ko muna lahat ng dahon. Tapos simulan natin na sunugin. Nung una, bago pa lang ako dito, para sa akin, ito yung lugar na nakakatakot. Dahil napakasukal ito, medyo madilim dahil nga napakaraming kawayan at maraming pang puno na iba. So dahan-dahan, nawala. Ngayon parang wala na lang mga kaparmers, pero minsan tumitindig yung aking balahibo. Kaya nga sa una, hindi ako nagtayo dito ng triangle house dahil dito yung part na ito, lalo na sa likuran. Pinaniniwala ito na dito nakatira yung kapre at mga engkanto. Pagkatapos ng Yolanda, natumba yung mga malalaking puno, yung kawayan. At saka dumating din tayo, nalinis na. Mamaya. Grabe mga kaparmers, kayod kalabaw para tayo nitong 5 asawa. Yan lang mga kaparmers, ano ang buhay, tambay nga, napapagod tayo pa kaya nagsisipag. Nagkalat na yung apoy mga kaparmers, pero ayos lang yan dahil hindi yan mamamatay yung kawayan dahil ito lang yung masusunog. Mabilis naman mawala kasi yung mga dahon ng kawayan madaling malusaw ng apoy. So parang dadaan lang yan, magiging malinis yung paligid natin. Ang mawawala ay dahon ng mga lanta ng kawayan. Pero yung kawayan na yan nanatiling nandyan. Yung aking lang binabantayan mga kaparmers, hindi pumunta doon sa ating Madre de Agua at sa mga puno ng ating nyug. Yun po yung aking binabantayan para maging malinis. At lahat ng puno ng kawayan, umalis yung mga insekto na pwedeng mayroong venom, mga kaparmers. May mga venom na mga insect, ahas, yung bungad, ang tawagin, centipede. Para pag pupunta tayo dito, ay talagang kampante tayo na malinis ang paligid at walang pwedeng kumagat sa atin. Yan. Malinis na yung ilalim ng ating kawayan mga kaparmers. Kaso kanina dun sa last na nagbabantay ako, alam mo yung sobrang usok, sobrang mausok. Ano siya, grabe, parang nag-i-snow. Sobrang tumitindig yung balahibo ko. Alam mo ba yung nasa last na ako, sobrang mausok. Dapat usok din ang aking maamoy. Bigla ba naman merong amoy na napakabango. Alam mo yung aking balahibo. Tumitindig. Hindi ko alam kung saan nanggaling yun. Medyo matagal mga kaparmers. Kaya nagtaka ako. Pero ayos na. Kaya ito yung aking suggest sa inyo mga kaparmers, mga nasa abroad, mga nasa city, gusto nyo bumalik sa inyong probinsya, magpa-farm kayo, medyo masukal.
Ito po ay hindi po ako 100% sigurado. Pero ito ay naririnig ko sa mga albularyo, mga ninuno, mga matatanda na dapat pag pupunta ka sa malalaking kahoy, gilid ng sapa, dito dapat meron kang suot na ganito. Dapat meron kang ginto na suot para hindi kanila sapawan ng kanilang kapangyarihan, hindi kanila matalo. Basta hindi kanila gagalawin pag meron kang ganyan. Marami yung mga sabi-sabi na ganyan kasi yan po ay sumpa. Ewan ko kung totoo, pero matotoo man o hindi, mas mainam na mayroon tayong protekta sa katawan. So, iba nga, tanso. Ako, pag nagtatravel ako dito sa kagubatan, nagtatravel ako kahit sa lugar, kahit sa kalsada, ang hindi po nawawala sa aking bulsa ay posporo. Ito po kasi ay pulbura at saka ito ay lirang. Kumbaga, isa din ito sa sumpa. Sa mga gubat, sabi nila pag merong santil mo, posporo ang katapat niyan. Iwan ko lang ko totoo. Kasi marami akong naririnig sa mga una na sa mga matatanda. Yung lirang, ito po ay lirang. Ito, yung kiskisan. Ito po ang lirang. Ito po yung pulbura. So, isang sumpa na yan. So, mas mainam na meron tayong dala. So, yun lang. Magpapakain muna tayo ng ating mga alaga. Ang nakikita nyo ay itim. Pero once na ating kinuskus po yan, napakanipis yun ng itim niya. Yung ilalim niya is ganoon pa rin, brown na mga tuyo na dahon ng kawayan. Ilang araw lang yan, palakad-lakad lang yung ating mga manok dyan, mawawala yung itim na yan mga kaparmers. Kasi hindi naman talaga as in uling yan. Uling lang ng dahon ng kawayan yan. Yun, makapal yun dahil uling yun ng talagang kawayan dahil doon ko tinambak yung mga makakapal na kawayan. Yung mga buong kawayan, doon ko sinunog sa gitna. Kasi yan, puno yan ng kawayan na nandun pa yung ugat. Namatay na siya pero yung mga ugat niya, yung mga puno, matitigas, nandun pa rin. Kaya doon ako banda nagsunog. Kasi ang gusto ko, dito sa gitna, yan, dito. Yan yung ating mga madre de agua. Ito yung dalawang kawayan at ito naman yung isa, bali tatlo. Pag umaga mga kaparmers, doon sa likuran nun, medyo mainit dahil walang humaharang sa sinag ng araw. Pero dito sa part na ito, pag umaga mga kaparmers, yung shadow ng kawayan nandito. Pagkahapon naman, dito, ayan, dyan medyo open. Pero doon sa may malapit sa ating babuyan, ayun, maaliwalas. At dito naman, nandito naman yung anino ng kawayan paghapon. Napakalawak ho ito. Ayan. Dito, mga kaparmers. Ayan yung cover niya, papunta doon sa likod. Ayan. Kaya umaga man o hapon, walang ligtas ang araw. Meron nakakaber. Hindi mainit. Yung mga umuusok na yan, yung mga pinagputulan niya ng nyug, yung mga luma na, halos 2 days to 3 days yan, hindi na mamatay pag once na sunog. Kasi yung mga ugat ng nyug na luma na, tuloy-tuloy yung kanyang usok niyan, tuloy-tuloy yung apoy niyan, hanggang mamatay na lang. Yung iba mga kaparmers, hindi pa sanay na nandito tayo nagbibigay ng pagkain. Yung iba nag-aantay pa rin doon sa labas ng ating mga kulungan, ng ating alaga. Kasanayin ko sila dito.
Kasi sa susunod, dito tayo gagawa ng kulungan. Dahil kita nyo naman, kaninang umaga, meron tayo na isilungan. Hapon, meron tayo na isilungan. Nandun pa rin yung iba mga ka-farmers. Kaya pumunta dito. Victor, Jagger? Ano, dito tayo gagawa ng bahay. Yung ating mga aso. Oh, ito. Sumusulong. Saan na iba? Yung mga sisi, ayaw pumunta dito. Victor? Jagger? Bakit nyo naman mga farmers? Oras nyo naman pagpapakain. Pwede na mga farmers to. Pag nawalan ako ng ulam, siguro yung sarap ng sabaw nito. Saka na pag tatlong araw na asin ng ating ulam, siguro naman pag apat ng ulam, ito na. Yung ating mga bingala, hindi na masyadong mailap. Apat yung dito sa loob. Siguro na ito yung pakawalan. Kabukas. So. Ito po yung aking ginagawa mga ka-farmers. Ayan. Pag malapit na yung apoy, nililinisan ko, tinatanggal ko yung mga lanta na dahon. So, hindi siya pupunta dito sa puno. Ito yung mga nasunog sa dulo. Pero yung susunod na dahon, buhay na buhay yan. Para tumaba yung ating mga tanim mga ka-farmers. So, ito na yung puno ng ating mga kawayan. Isang ulan lang yan, masigla ulit yan. Yan, nangingitim ngayon. Ang technique ko dyan, dadala ko dito ng bigas. Dito, ayan. Ito, di ba? Ayan mga ka-farmers. Kanina itim na itim yan. Ilagyan ko ng pagkain dito. So, kinaskas nila. Nawala yung mga itim na yan. Kasi ilalim yan, mayroong mga lanta na kulay brown na dahon ng kawayan. So, pag nilagyan ko yan ng bigas, paikot ho yan. Morning, hapon, tatawagin ko dito. Kakaskasin nila ng kakaskasin. Mawawala yung itim na yan. Simpleng paraan. Ang manok ang magtatrabaho. So, yan na yung simula na malinis ang ating ilalim ng puno ng kawayan. Yung susunod na tutubo ng kawayan, hindi ko napapatayin. Kukontrolin ko na lang. Kung mayroon ako nakikita na lumalabas, nag-extend, yun po yung aking puputulin. Pero simula ngayon, yung mga bago, para gumanda yung tubo at siguradong malilim yung ating pakainan dyan sa ilalim ng kawayan. Ngayon mga ka-farmers, mag-aalas 5 pa lang. Nakaramdam ho ako ng pagod. At si Mrs. sabi niya magsirado kami ng early sa
flower shop. Then wala namang problema sa flower shop. Kahit naman close ang shop, yung aming online is nagwo-work pa rin, open pa rin mga ka-farmers. Kahit nga 1 AM, 2 AM, pag-gising ni Mrs. kasi si baby minsan nagigising, nagre-reply pa rin yan sa mga customer. Parang 24 hours din. So, ayan, mga ka-farmers, medyo nakakapagod ang araw na ito. Simula pa kaninang umaga hanggang ngayong hapon. Nung nakaraan nga, hanggang gabi tayo ng trabaho. So, ayan. Itong si Dexter nga, oh. Sarap buhay, ah. Sarap buhay, Dexter, ah. May mga panahon talaga, may mga araw na nakakaramdam tayo ng pagod. Mayroon naman araw na napakasipag natin. Alam niyo, pag tinataban ako, ang lagi ko pong iniisip, napakahirap kung babalik na naman tayo sa ibang bansa. Mangangamuha na naman. Kaya, instead na manghina ako, mas lalo ko pong sinisipagan once na naalala ko yung aking pagiging isang OFW or pagiging isang empleyado. Ganoon lang. So, ayan lang mga kaparmers. Hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa mga ating mga viewers, mga silent viewers, at sa mga na-inspire sa ating mga video, sa mga nauna pa nating video. Maraming salamat po sa inyo at sa ating mga basher. I love you sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. God bless po sa inyo. Mahal sa buhay. So, ayan. Medyo nakakapagod. Ganun talagang buhay. Yung tambay nga napapagod. Tandaan nyo, ang inspirasyon ko sa pag-uwi ko galing sa abroad, papunta dito sa Pilipinas, ang tambay nga nabubuhay dito sa Pilipinas. Nakakakain 3 beses sa isang araw. Nakakainom pa. Diba? Tayo pa kaya na punong-puno ng mga plano, diskarte na pwede natin may apply sa ating paghahanap buhay. So, wag mawalan ng lakas ng loob, wag manghina dahil pag nangyari sa inyo yun, siguradong talo ka. So, ayun lang mga kaparmers, habang may buhay, may pag-asa. Hanggang dito na lang. Baka mamaya bumalik ako dito. Hindi lang ako sure. Kasi pag umaga akong natulog, umagang-umaga pa lang, gising na ako niyan, alas 4. Sure yan, 100%. Kanina, alas 5, ako nagising. Kasi medyo late na ako natulog. Nag-a-adjust mga kaparmers. Pero maya, kung makatulog ako by 7:30 or 8, sigurado, 4 AM, gising na ako niyan. By 5, nandito na ako. So, paano mga kaparmers? Muli, hanggang sa susunod, hanggang bukas. Paalam muna.